Hello, my dear Aquarius. Second half of November 2023, second half. This is from November 20 hanggang sa katapusan. General reading. Titingnan natin mga my dear Aquarius kung ano mga eksena at kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa yung second half of November 2023. Ayan. Kumusta kayo mga my dear Aquarius? Hello? Ayan. Let's go tayo. Na-pre-shuffle ko na to kagabi. Pero babalasahin natin ngayon. Last pre-shuffle na lang mga my dear. Last pre-shuffle. Yan. Kasi bago ako matulog, sinashuffle ko na siya para sa umaga. Konting shuffle na lang. And of course, cleansing. Ilan na yun? Last na to. Okay? Daldal mo kasi. Magbilang ka. Okay, let's go my dear Aquarius. Second half of November 2023. Let's go. First card mo my dear Aquarius is relax. First card mo my dear is the Nine of Wands. Okay, kung makikita mo si Nine of Wands over there, right there. Hirap na hirap siya my dear, okay? Para din siyang nanggaling sa isang digmaan. Pero patuloy pa rin siyang lumalaban, okay? Nararamdaman ko yung ano niya, yung hirap niya over here na ipagpatuloy yung isang bagay. Parang ang dami niya ng pinagdaanan. Ang dami mo ng pinagdaanan, my dear Aquarius. And sad to say, kailangan mo ipagpatuloy yung isang bagay. Parang kinakailangan mong lumaban kasi walang lalaban para sa'yo kundi ikaw lang din. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo, emotional, physical, sa second half of November, my dear, nandoon yung energy na parang may kulangot. Saglit lang, parang may nararamdaman ako, habang nagsasalita ako, may gumagalaw-galaw. Ano ba? Ayan. Sorry naman, ha? Kailangan ko tanggalin kasi nadidistract ako. Nandun yung energy, my dear, na pagod ka na, pero kailangan mo pa rin magpatuloy. Okay? Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Kailangan mong palakasin yung confidence mo, my dear, na kaya mong matapos or kaya mong ma-accomplish yung isang bagay. Yun ang nakukuha ko dito. Kaya mong i-deal. Kaya mong harapin yung mga susunod pang pagsubok. Ganun ang nakukuha kong energy dito sa Nine of Wands. Of course, meron tong kasamang cards mamaya. Card mamaya. Okay? Wait. May nakita akong mali. Yan ang problema sa akin pag meron ako nakitang mali. Distracted na. Next card natin over here is the Sun card. Okay? Sun card related sa mga new beginnings. Parang ngayon, umaga, di ba? Ibig sabihin, it's time to move forward, it's time to go. Ang nakukuha kong energy dito, my dear, is malaki ang opportunity. Maganda ang nilalabas na energy ng buwan ng second half of November para sa'yo. Magkaiba tong dalawang card. Kasi pakiramdam ko tong once, ikaw. Itong Sun, energy to ng second half of November, November 20 hanggang sa katapusan. So, ibig sabihin, ang second half of November para sa'yo ay magiging maaraw. Maraming mga opportunity, maraming mga new beginnings, marami kang mga bagay na pwedeng umpisahan. Ang problema, nagkakaroon ka ng something inside. Parang pinanghihinaan ka ng loob, parang hindi mo alam kung paano pagpapatuloy yung isang bagay. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. So, magkaiba silang energy. Pero kung i-combine ko silang dalawa, parang sinasabi dito, my dear, na magkaroon ka ng mindset na ma-overcome mo. Magkakaroon ng Sun. Ibig sabihin, tingnan mo, nakaharap siya dun sa Sun. Parang sinasabi ng dalawang card na to na magkaroon ka ng mindset, tingnan mo na may magandang future na naghihintay sa'yo sa hinaharap. Okay? Next card natin over here is the King of Pentacles, energy of provider. Providing. Posibleng dito ka nagkakaroon ng problema. May kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay?
Posibleng napapagod ka na mag-provide, napapagod ka na sa ganong sistema, nasasahod ka, pambabayad mo lang, bibigay mo lang sa ganito. Alam mo yung typical na para dumadaan lang sa palad mo yung pera. 'Di ba? Parang ayaw mo na ng ganitong sistema. Parang gusto mo na magkaroon ka ng ibang cycle. Okay? Parang more on being stable ang nakukuha ko dito. Ganon ang energy na nilalabas mo. In short, ito my dear is energy ng pagkasawa related sa usapin ng King of Pentacles, provider. Pero sinasabi dito my dear na kailangan magkaroon ka ng hope na mayroon mga nakaabang sa'yo sa hinaharap. 'Di ba? Kailangan mapaglabanan mo my dear yung second half of November. Meron mga nakaabang sa iyo sa hinaharap my dear na karangyaan, kasaganahan. You can provide kung ano yung mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Okay? Next card, matatapos na natin ang ating tough card. Tough card. Okay? We have here the Temperance, energy of balancing your emotion. Okay? So, I think medyo emotional ka, my dear. Sa second half of November, doon tayo nagkakaroon ng problema. Parang masyado mo talagang iniinda, my dear, yung paulit-ulit na process, yung paulit-ulit na eksena mo sa buhay, related sa usapin ng pinansyal, and then bumababa yung energy o yung self-esteem mo, my dear, na matatapos pa ba to or matatapos pa yung ganitong sitwasyon mo? And the answer is yes. Kailangan mo lang talaga, my dear, magtiwala sa sarili mo. At kung ano man, my dear, yung pinagdadaanan mo, my dear, pinagdadaanan mo yan kasi meron ka dyang lesson learned. Okay? Ako naniniwala kasi ako, my dear, na kung inahagupit ako ng problema as of this moment, meron akong ginagawang mali. Ganun lang yun. I'm not saying na meron kang ginagawang mali. There's a tendency din na baka hindi mo lang talaga kontrolado. 'Di ba? Ang pangit naman kasi pakinggan na sabihin na meron kang ginagawang mali. Baka hindi mo lang kontrolado talaga yung mga bagay-bagay para nagiging out of control. Kaya nakakaranas ka ng ating 9 of Wands. Clarify na natin yan siya, my dear. Okay, we have here the Queen of Swords. Wala ka sa focus. Wala ka sa focus, my dear. Ang utak mo, my dear, sa second half of November ay kalat-kalat. In short, kung i-connect ko to sa energy ni King of Pentacles, the provider energy, posibleng gusto mo ma-provide lahat. Gusto mong maibigay na konektado sa usapin ng pinansyal. Yung gusto mong ma-provide, kailangan siya ng pera. Ang problema, short lang yung resources mo. Okay? Posibleng meron ka mga pinaplanong event, meron ka mga gustong regaluhan, meron ka mga gustong i-surprise. Kaso ang problema, hindi mo pa kayang maibigay yung mga bagay na yon. Okay? Why not start from little? Diba, matatingin ko kung talagang mahal ka nitong mga taong gusto mong regaluhan, gusto mong i-surprise, gusto mong, diba, maiintindihan nila sa'yo, my dear, na ito lang ang kaya mo as of this moment. Ito lang ang kaya mong may provide. Ang gulo ng lightings ko, ha? Lulubog, lilitaw, kasi hindi ako nagsara ng kortina. So, yung araw, diba, ang gulo ng lightings ko, pakiayos po, direct. Ayan. So, wala ka sa concentration, my dear. At, hindi mo alam talaga kung paano mo, I think, hindi, alam mo kung paano gagawin. It is just more on, you are losing hope. You are losing hope. Parang, paulit-ulit na lang to. Hindi na to matatapos. Ganito na lang to, my dear. Okay? Ganito ang eksena mo, my dear, sa second half of November. Hindi siya maganda. Kasi lahat nag-uumpisa naman talaga dito eh. Kung ano yung tinanim mo sa isipan mo, yun yung mangyayari. Kung tinanim mo sa isipan mo na habang buhay ako maghihirap or habang buhay na akong ganito, there's a tendency na habang buhay ka na talaga magiging ganyan. Kasi yun ang tinatanim mo sa isipan mo eh. Yun ang magmamanifest, yun ang magre-resonate. Okay? Next card natin over here is the Sun card. Ang kanyang kasama, my dear, is, yes, emotional freedom, the Ace of Cups. Yan ang gusto mo mangyari, my dear. Gusto mo nang makalaya sa lahat ng pasanin. Gusto mo nang makapag-provide. Gusto mo na lang talaga ng continuous flow of blessing. Okay? Pero hindi mo talaga alam kung paano mo gagawin. The good news is, based dito sa energy ng card, pag ganun tayo eh, based dito sa energy ng card, nararamdaman ko, my dear, na meron something na naghihintay sa'yo in the near future. Yun nga lang, kailangan talaga mind over matter ka. Kasi kung paiiralin mo, my dear, kung ano yung naglalaro dyan sa isipan mo, magmamanifest talaga yan. Maski anong reading ang gawin ko dito, maski sabihin ko talaga, my dear Aquarius, na suswertehin ka, may parating na something,
Kung ang problema natin ay ikaw mismo, wala akong magagawa doon. Walang magagawa ng ating mga gabay doon. Remember that we have our own free will. So, second half of November, wala ka sa concentration, wala ka sa alignment, meron kang goal pero hindi mo alam kung paano mo gagawin or ikaw mismo kinokontra mo na. Parang gagawa ka ng negosyo, automatic iniisip mo, malulugi. Malulugi talaga yan kasi yun ang iniisip mo eh. 'Di ba? Hindi ko kaya mag-provide, hindi magiging successful. Yung mga ganyan. Nagkakatotoo yan. Based on my experience, nagkakatotoo talaga siya. The King of Pentacles and the Three of Swords. Okay? Tingnan mo, si Three of Swords. Lalapit ko sa'yo ha. May nabasa siya, may nalaman siya. Connected na naman sa usapin ng mind. Tingnan mo, bukas yung isip niya, oh. Bukas. So, there's a tendency, my dear, na sa kabila lahat ng pagod mo, sa kabila ng effort mo, meron kang mga nakikita na hindi mo nagugustuhan. Okay? Ibig sabihin, posibleng walang grow, walang improvement, walang expansion. Tapos, kaya paulit-ulit lang yung ginagawa mo. May nalaman ka, kasi si King of Pentacles is energy ng provider. Okay, provider ito. Energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Sabi ko nga kanina, wala ka sa concentration. Magulo ang isipan mo. So, there's a tendency, my dear, na meron kang mga nakikita. Tingnan mo si Three of Swords. Meron kang mga nakikita, meron kang mga nalalaman na hindi mo nagugustuhan. Posibleng provide ka ng provide ka ng provide, bayad ka ng bayad ng kuryente, paaral ka ng paaral. Hindi mo nakikitaan ng improvement. Walang pagtitipid sa kuryente. Hindi nag-aaral ng mabuti. Hindi pinapahalaga ng usapin ng pinansyal. Kaya therefore, nakakapanghina ng loob na parang nagkakaroon ka ng mindset na, ay habang buhay na lang ako ganito. Habang buhay na lang ganito ang gagawin ko. And yun yung eksena ng second half. Which is hindi siya maganda. Kasi there's a tendency na baka tumambay yung ganyan na kaisipan or yung ganyang energy, my dear Aquarius. Dire-diretso yan hanggang 2024 yan. So therefore, my dear, paglabanan mo siya. If just in case, my dear, meron ka mga nalalaman na mga hindi maganda related sa usapin ng overspending, na may kinalaman sa usapin ng pera, mga tao nilulustay ang mga bagay na pinaghirapan mo, solusyonan mo yan. Okay? Kasi ikaw lang ang puputol ng sungay ng mga taong yan. Hindi ako, hindi ikaw. Ikaw ang gagawa ng paraan dyan. Kasi ikaw ang nagpro-provide eh. Sa'yo nang gagaling ang pera. Okay? Last card natin is the Temperance, balancing emotion, and the Five of Cups. Ang sabi ko kanina, may nakikita akong blessing. May nararamdaman akong blessing sa'yo. Tingnan mo si Five of Cups. Titigan mo na mabuti. Sa gilid niya, meron pang dalawang cups, which is symbolize blessing. Pero nakaharap siya dun sa tatlong cups na natapon sa baba. So, ibig sabihin, nakafocus ka dito sa 3 na sword. Ano lang natin? 3 cups, 3 sword. Nakafocus ka doon. So, ibig sabihin, nakafocus ka doon sa mga negative energy na nalalaman mo, nakikita mo, naririnig mo, kaya pinanghinaan ka ng loob. Pakiramdam mo, dahil ganyan ang surrounding mo, ganyan ang lugar mo as of this moment, habang buhay na magiging, no. Kontrolado mo ang buhay mo, my dear. Buhay mo yan. Okay? Hindi mo pwede sabihin na, ay dahil ganito si Apo J, ganito na rin ang magiging buhay ko. No! Hindi! No? So, balansin mo yung emotion mo, my dear. Huwag kang magpa-carried away. Okay? Bottom deck of the card, hidden message, we have here. The Five of Wands. Posibleng meron din mga away, mga misunderstanding, hindi pagkakaunawaan. Medyo mainit doon ang ulo mo, my dear, sa second half of November kasi iritado ka nga. Okay? Pero ang nakukuha ko lang dito, my dear, is labanan mo kung ano yung negative energy na tumatakbo dyan sa isipan mo. Always remember, my dear, meron kang dalawang cups sa gilid mo. Minsan kasi, my dear, dahil yun lang ang nasa harapan natin, hindi na natin nakikita yung nasa gilid natin. I hope you're getting my point, no? Meron ka pang dalawang cups sa gilid mo. Ibig sabihin, connected yan sa usapin ng mga blessing, opportunity, mga bagay na na-earn mo or na-gain mo sa buhay mo. Okay? Ibig sabihin, meron ka ng mga achievement pagkapatuloy mo na lang. Okay? Mind over matter. Okay?
So, my dear Aquarius, yan ang reading mo para sa yung second half of November 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.